Sa isang masukal na lugar, isang babae ang walang awang sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Kung nagdilim ang kanyang paningin, nasakal ng suspect ang biktima na gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa huli, walang awang ibinaon sa lupa ang biktima. Tanghaling tapat noong 11 ng Hunyo, taong kasalukuyan, sa barangay Balon Bato sa Quezon City. Nay, alis lang po ako ha. Oh, saan ang lakad mo? Nagpaalam sa kanyang ina, si Argene Cabangunay, 21 taong gulang, na pupunta sa isang kaibigan. Siguro mga alas 5. Before mag alas 5, narito na ako. Promise, mabilis lang talaga ito. Sige, ingat ka ha. Sige po. Love you! Tapos nung linggo na, nagpaalam na to sa misis ko, yung si Jane, sabi niya, Ma, alis muna ako, may kakausapin na akong kaibigan. Mga 5 nandito na ako. Pero lumipas ang maghapon ay hindi umuwi si Argene. Nasaan si Argene? Gabi na. Sabi niya may kikitain daw siyang kaibigan niya. Sino? Hindi nagsabi eh. Hindi mo tinanong. Sino yung batang yun? Nangamba na kami kasi hindi yun ugali na hindi mag-chat man lang kahit sa ibang cellphone, makigamit. Noong gabing yun, nagtungo ang mga magulang ni Argene na sina Albert at Melissa sa Quezon City Police Station 3 para ipablatter ang hindi pag-uwi ng anak. 21 po. Hindi po kaya nagtanong o sumama sa boyfriend? Hindi ko ganun ang anak namin. Pag-aaral tsaka trabaho lang pong gawain. Ganito po, since wala pa pong 24 oras, mula nung umalis ang anak niya sa inyo, hindi pa po natin siya pwedeng declare na missing. Pero sige, hayaan nyo. I-alerto na lang namin ng samanan dito. Ang sabi sa akin ng pulis sabi niya, antay-antay nyo lang, lalabas din yan kasi nagtanan lang talaga yan. Kasi nasa tamang edad daw, hindi daw pwedeng gawing missing kasi nasa tamang edad. Wala kayong magawa ni Mrs. Lumipas ang maghapon at magdamag pero hindi umuwi ang dalaga. Dahilan para mas lalong mag-alala ang kanyang mga magulang. Wala nang chat, kaya wala kaming alam kung saan namin nahagilapin yung hanggang nagmartis, ganyan. Pumunta na kami sa Talipapa Police Station kasi balak nga namin magreklamo ng missing. Sa loob ng 4 na araw, walang tigil ang mag-asawa sa paghahanap sa kinaroroonan ng anak. Simula pa nung Lunes wala kaming tulog, halos kain, walang gana kasi siyempre, naalala kami. Samantala, madaling araw, noong 15 ng Hunyo, 4 na araw matapos mawala si Argene, isang bangkay ng babae ang natagpo ang nakabaon sa isang masukal na lugar sa Pagumpong, Caloocan City. Nung nahukay ng katawan ng biktima, ito ay nangangamoy na, mabaho. Ito ay under na sa decomposition stage. Sino ang babaeng nakitang ibinaon sa hukay? Ano ang kaugnayan nito sa nawawalang si Argene? Sir, kasi yung anak ko nagpaalam para pumunta sa kaibigan niya pero hanggang ngayon hindi pa po siya umuwi. 4 na araw nang nawawala ang 21 taong gulang na si Argene Cabangunay na residente ng Balon Bato, Quezon City. Ginawa na raw ng mag-asawang Albert at Melissa ang lahat pero bigo silang mahanap ang anak. Ano ang tunay na sinapit ng dalaga? Argene, anak! Muli ka na, kain na! Katatapos lang ng senior high school ni Argene, plano raw niyang kumuha ng kursong physical therapy sa kolehiyo. Anak, umupo ka nga muna. Parang sinisilabad niyang puwet mo eh. Tay, late na po ako. Huwag na po muna mag-nermo ng aga-aga. Anak, pasensya ka na. Alam ko, kulang pa yung pambayad mo para makuha mo yung good moral mo. Hayaan mo, pagka may extra ako, dadagdagan ko yung pagbayad mo sa school. Asus! Ako tayo, okay lang po yun. Tsaka, unting kembot na lang, magiging PT na ako. At kapag naging PT na ako nang bahala sa inyo ni nanay. Talaga ha? Gusto ko yan. Kaya, ayos na po ako.
Alis na ako. Ingat ka ha. Yun lang talaga hilig niya. Ayaw niya mag ibang kurso. Yun lang talaga. Kaya kami naman, sige day, kung gusto mo yan, tingnan kung kaya lang natin. Ganun. Kaya nagpursige siya na makuha yung ano yan, good moral. Ate, dalawa nga pong pambuffing. Buffing, ano po yung 50 pesos isa? Bali 100 po. Kwento ni Albert, para masustentuhan ang pag-aaral, nagtrabaho si Arjun sa isang hardware store sa Caloocan City noong nakarang taon. Tsaka ate pa yung resibo. Resibo, sige. Namasukan siya ng sekretary sa isang hardware. Ayon kay Albert, dito nakilala ni Arjun ang isang lalaki, ang 21 taong gulang na si Jeffrey Montales. 50 yung sukli nila. Ito yung sukli nyo, tapos resibo. Miss, parang kulang to. Anong kulang? Ito! Wala yung number mo dyan. Bigay mo na kasi yung number mo, RG. Anong ibigay? Papagalitan ako ni tatay. Pues hindi ako aalis hanggat wala yung number mo dyan, miss. Sige na, isulat mo na. Kasi nasa Bisaya kami noon eh. Nung mga panahon na yon. Nandun tong anak ko, yung si Arjun sa Bagumbong. Nagkakilala sila nitong lalaki. Bilang magkaibigan. Sa imbestigasyon ng Caloocan City Police, lumalabas na naging magkasintahan sina Arjun at Jeffrey ng higit kumulang 1 taon. Bagay na hindi raw alam ng amang si Albert. Papalisin mo na ako agad. Hindi mo lang ako papatuloyin sa inyo. Ilang buwan tayo, Arjun. Hindi pa ako kilala ng magulang mo. Yung mama niya naman, tinatanong baka mag-boyfriend ka. Sabi niya, kaibigan lang naman. Huwag na muna ngayon, ha? Next time na lang. Sige na, umalis ka na, please. Baka makita pa tayo ni tatay. Alis ka na, makikita tayo ni Ayoko tatay. umalis. Hindi ako aalis hanggat wala akong kiss. Jeffrey, hindi pwede. Hindi. Arjun! Ikaw na ba yan? Umalis ka na, 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 umalis ka na. Pag kinis ka ta, alis ka na. Alis ka na! Basta Arjun, ako lang wala na. Arjun! Ba't di ka pa pumasok dito? Arjun! Ito na po, tay! Sorry po, nahulog kasi yung ano. Ito, ano? Sige na, pasok na. Hindi ko kilalang lalaki na yan eh. Kasi ngayon lang namin nalaman, nakita yan nung nanggugulo na sa trabaho. Sigurado ka bang di ka sasabay sa akin? Sige na, mauna na kayo kasi may susundo pa sa akin. Kwento ni Albert, 3 ng Hunyo, taong kasalukuyan, nasaksihan niya kung paano guluhin at ipahiya ni Jeffrey ang anak sa pinapasukang hardware store. Akin na yung bag mo. Ano ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Hindi naman ako nagpapasundo sa'yo, ah. Bakit Tsaka may di iba ba naman- break na tayo? Bakit may iba naman sumusundo sa'yo? Eh, ano namang pake mo? Ano ba, Jeffrey? Sino? Ito? Kasi hinaharas siya sa trabaho noon eh. O yung kasama niya sa trabaho, pumunta rito, yun, inaabangan daw doon. Tapos pag hindi kinakausap, hinahablot yung gamit, sinisira. Kaya yung nasira sa kanya, yung relo niya, yung cellphone. Akin na! Ito ba yun? Ay, cellphone mo! Babalatin niya ako! Sino to? Jeffrey, ano ba? Sino to? Ako, bakit? Ginagawa ko sa anak ko, ha? Ha? Sinasamahan ko lang po. Sinasamahan? Tay! Sinasamahan? Tay! 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 Tay, tulong! Hoy! Ano yung nagkakasin? Tama na yan! Ano ko ito? Ano? Sapa niyo na lang to. Ipinablatter ni Albert at Arjun si Jeffrey sa barangay Balon Bato. Sa kopya ng blatter na nakuha ng investigador mula sa barangay,
nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nina Arjun at Jeffrey na hindi na pwedeng lapitan ng binata ang dalaga. Nakasaad din sa kasunduan na tinatapos na ni Arjun ang anumang namagitan sa kanilang dalawa. Nagharap po yan, yung respondent at saka victim plus yung magulang ng victim na ganun po ang naging kasunduan. Titigilan niya na ang sunod doon sa ating victim. Kaya nung pagpasok na ng anak ko, hindi na kami nangamba kasi nakipablatter na nga. Akala ko okay na eh. Meron kayong liha, yung 100. Mula noon, hindi na raw nagpakita si Jeffrey kay RG. Pero hindi pala rito matatapos ang kalbaryo ng dalaga. Sinungaling! Ano ang sasapitin ni RG sa kamay ni Jeffrey? Ako! Sino to? Sino to? Ako, bakit? Ang ginagawa mo sa anak ko, ba? Ha? Sinasamahan ko lang po kasi. Sinasamahan? Tay! Sinasamahan? Tay! Tay! Tama na po! Tama na! Tay! No! Nagkaroon ng kasunduan sa barangay ang dating magkasintahang sina Arjun at Jeffrey na hindi na pwedeng lapitan ng binata ang dalaga matapos ang kanilang paghihiwalay. Pero ilang araw matapos nito, biglang naglaho si Arjun. Ano ang nangyari sa kanya? Sa biglang paglaho ni Arjun, hindi maiwasan ng amang si Albert na isipin na may kinalaman si Jeffrey Montales sa pagkawala ng anak. Naisisip ko na yung lalaki. Baka sa lakas ng katugtura siya lang yung kakausapin yung panahon na yun eh. Baka gusto lang nila magkaayos, ganyan. Dumulog po yung magulang ng ating victim na sinasabi nila na ito'y nawawala. Ang kanilang hinala ay maaring kinuha nitong ating respondent. Ipagbigay alam din sa pulisya yung pagkawala ng kanilang anak. Pero maging si Jeffrey, hindi na raw mahagilap ng pamilya. Nag-iisip na kami kung saan namin nahagilapin yung lalaki. Wala namang address yung lalaki. Pinunta namin sa barangay yung record ng blatter. Ang nakalagay lang na record doon, may Kawaya, Bulacan. Yun lang ang address na linagay niya doon. Ika-14 ng Hunyo, 3 araw matapos mawala si RG, nahanap ni na Albert ang social media account ng nakakatandang kapatid ni Jeffrey. Hello? Hello? Sino po sila? Ako kasi yung tatay ni Arjun. Nawawala kasi siya. Baka kasama ni Jeffrey, yung kapatid mo. Alam mo ba kung nasaan siya? Agad namang nakipagtulungan ang kapatid ni Jeffrey kina Albert. Ang ginawa ng kapatid, tinawagan kami ni Otol na alam niya na kung nasaan yung si Jeffrey. Mamaya, nag-send na ng Gcash yung kapatid, lumabas na yung suspect. Huwag mo na po isipin mo. Baka nagdaanan lang yung dalawa. Ayun na ho siya, oh. Hoy! Sumutin na lang yung anak ko, ha? Nasaan ang anak ko? Oh? Ha? Nasaan ang anak ko? Ate! Walang hiya ka? Sumutin na lang anak ko! Saan? Wala po ako alam dyan. Matagal na po kami hindi nagkikita ni Arjun. Ayon kay Albert, todo tanggi si Jeffrey na may kinalaman siya sa pagkawala ni RG. Kaya nung mahawakan na namin, tinatanong na namin kung nasa na yung si Jane. Puro siya tanggi, di niya alam, di niya kasama. O yun lang sasabi niya. Maging sa presinto, nung una, naging matigas si Jeffrey at itinanggi ang paratang. Sir, wala na po kaming komunikasyon ni Arjun. Simula pa po nung 1 linggo. Simula po nung pinablatter po nila ako, hindi ko na po siya nakausap. Hindi ako naniniwala. Saan mo siya dinala? Wala nga po akong alam. Kasi kung alam ko po, tagal ko na po sinabi sa inyo. Jeffrey, magsabi ka na ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Ano problema mo, ha? Parang awa mo na. Pati ako nadadamay sa'yo eh.
tinatanggi niya na magkasama sila nung biktima. Nasaan ba talaga siya? Nasaan siya? Hanggang sa isang revelasyon ang inilantad ni Jeffrey sa mga pulis. Pwedeng samahan mo kami, nasaan siya? Bale, doon sa mismong sister niya umamin. Sister rin namin alaman, tinanong rin namin yung mismong tao na yun nga sinabi namin na kung saan niya binaon yung babae. Sa puntong yun, nagsanib puwersa ang Quezon City Police Station 3 at Caloocan City Police Station North Extension Office para mahanap ang nooy nawawala pa rin na si RG. Nagdesisyong umuwi muna sa bahay ang magulang ni RG na sina Albert at Melissa. Yes, turo mo isa. Nang hukayin ng mga otoridad, naging person of interest sa pagkawala ni Arjun Cabangunay ang kanyang dating karelasyon na si Jeffrey Montales. Samahan mo kami, nasaan siya? Eh, nung narinig ko yun na pupuntahan na daw nila, ako hindi na kami ni Mrs. sumama kasi yun ang iniisip ko, baka sabi ko, hindi ko alam kung anong, okay lang kung buhay pa. Pero nasa isip ko na rin yun yung ganon. Kaya sabi ko, tol, ikaw na lang sumama ron. Kasi baka di ko makayanan kasi may naramdaman nga ako. Mismong si Jeffrey ang nagturo sa mga pulis kung saan matatagpuan ang katawan ng biktima sa isang masukol na lugar sa Magumbong, Caloocan City. Ayop ka bata ka! Sige, kain na yan. Nasaan mga tanong? Diba? Hinukay na namin, katulong ang personnel ng Barangay 171. Agad kaming tumawag ng mga kasamahan sa crime laboratory para magproseso doon sa crime scene. Nang hukayin ng mga otoridad, dito na tumampad sa kanila ang naaagnas na katawan ng isang babae. Noong mga sandaling yun, nagtungo na sa lugar ang tiyuhin ni Arjun na si Bruno. At nang silipin niya ang bangkay, kumpirmadong siya nga ang kanyang nawawalang pamangkin na si Arjun. Walang iya kang bata ka! Una, pamilya namin yan eh. Bata pa eh, 21 lang. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari, babae. Habang nasa kanilang bahay sa Quezon City, sina Albert at Melissa, isang tawag ang kanilang natanggap. Tumawag si Utol, sabi niya, kumpirmado na daw, si Jean na daw yung nandun na hinuhukay na nila doon sa Magumbong. Sa isang iglap, nawala ang kanilang anak.
Imbestigasyon ng Caloocan City Police. Posibleng gumamit si Jeffrey ng social media account ng isang kaibigang guro para makausap si Argene at makumbinsi ang dalaga na makipagkita sa kanya matapos ang kanilang paghihiwalay. Nakasaad sa chat ng group na tutulungan niyang makapagkolehiyo si Argene. Ang nakikita po namin ay hindi naman po involved tong teacher na o tong may-ari ng account na ginamit ng suspect. Pagkus ito lang ay nakigamit ng cellphone. Kasi nung mga araw na yun ay itong biktima ay nakablock yung Facebook account ni suspect sa kanya. Ayon kay Albert, posibleng dahil sa pangakong tulong, kaya nakipagkita si Argene sa inakala niyang guro noong ika-11 ng Hunyo. Kayong kausap ko, no? Anong pinagsasabi mo? Pinapasundo ko lang naman yung Tito Manny. Siguraduhin mo. Pero lingid sa kanyang kaalaman, si Jeffrey ang kanyang madadatnan sa lugar. Ano? Anong may iba? Break na tayo, di ba? Anong pake mo? Break? Ikaw lang naman nakipag-break eh. Hindi ako eh. Kaya tara na! O saan ka pupunta? Uuwi na ako. Bakit? Totoo? Totoo yung hinala ko na nagpapaligo ka na sa iba? Ano? Ewan ko sa'yo, bahala ka na dyan! Sa imbestigasyon ng Caloocan City Police, dumaan sina Argene at Jeffrey sa masukal na bahagi ng Barangay 171 patungo sa bahay ni Teacher Michael. Pero bago makarating sa bahay ng nasabing guro, Nagsisinungaling ka. Ano ba? Humamin ka na! Aminin mo na! Nagpapaligo ka sa iba! Ano? Tama na nga! Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Ano pa problema mo, ha? Tulak niya rito at natumba yung babae rito. Umamin ka na kasi, Argene! Ano? Nagpapaligo ka sa iba. Nababaliw ka na ba? Ha? Umamin ka na! Nako! Baliw ka ba? Ha? Sinungaling ka! Argene, sinungaling ka! Sinungaling ka! Ayaw! Ha? Nagsisinungaling ka? Hindi ako makahinga! Argene, sinungaling ka! Sinungaling ka, Argene! Nagsisinungaling ka! Maluloko ka! Ha? Ha? Sinungaling ka! Doon niya sinakal yung babae gamit ng dalawang kamay niya hanggang sa nalagutan na ng hininga. Argene! 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 ayon pa sa Caloocan City Police, 3 araw pa raw ang pinalipas ni Jeffrey bago ilibing ang biktima. Tapos nung namatay, dito niya itinabi yung babae sa ilalim nito. Yung ulo nandito daw. Sa yung paa nandito. Sa kanya ngayon tinakpan ng mga damit na kanilang naukay. Tapos dito na rin natulog yung babae, yung lalaki. Arjen, sorry. Gawa ko lang naman kasi sa ito dahil mahal na mahal kita, Arjen. Nakapanayam ng GMA Integrated News ang suspect na si Jeffrey Montales. Inamin niya sa harap ng kamera ang nagawang krimen. Aminado po ako na nagawa ko yun. Ako po talaga yung dala po kasi ng selos po. Tsaka kinokonfronta ko po siya kasi may kachat po siya na lalaki. Ayon kay Jeffrey, hindi niya sinadya na mapatay ang dalaga. Yung pagkasakal ko po sa kanya, lang po, alalay. Kasi tinatanong ko po siya kung ano po talaga ito. Yun po nahihirapan siyang huminga. May okay na po talaga na bali din ko na lang po yung okay.
ka na, Arjun, ha? Ayaw kita iwan, pero... kailangan eh. Nagsisisi rin daw siya sa nagawang krimen. Sisisi po. Natulog pa nga po ako dun eh. Ano ko po, kung ano po yung gagawin ko sa kanya. Pero anumang pagsisisi, hindi na nito may babalik ang buhay ni Arjun. Panagutan niya yung ginawa niyang krimen. Kasong murder ang kakaharapin ng suspect na si Jeffrey Montales. Noong ika-6 ng Hunyo, tuluyan nang inihatid sa huling hantungan si Arjun. Mahirap tanggapin para sa mga naiwang pamilya ang sinapit ng pinakamamahal nilang anak. Umaasa silang gugulong ang hustisya para sa kanya. Wala rin naman mangyayari kung magmumukmuk, kung anong iisipin. Ang hiling lang naman namin yung justisya na lang kasi nangyari na eh. Kami masakit man sa amin, pilit na lang tanggapin.